Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. Inform na yung mga classmate para makasugod ta sa'yo. May bungkag, sir. Morning.
Okay, good morning. Sir. Okay, sige. So, continue ta sa ato ang discussion. Anyway, sa ito exam? Thursday? Yung exam? Kalimot ko. Thursday ba to? Nalimot po mo? Wala pa kakaingon, sir. Ako po kayo ngon? Nahuman na ta Yes, sa sir. kuwan? Nahuman na ta sa dito? Wala pa. O pa ta kahuman na eh? Resultant? Nanaguro na, sir. Ha? Human na eh? Anyway, sige. Kung ako i-check sa screenshot ha. Nahuman na ba talaga? Man na, nakadiscuss sa tani. Kani nga problem, last problem, nakadiscuss sa tani nila. Kani? Problem number 3. Wala Wala pa, sir. pa, sir. Wala pa na eh? Sir, wala pa. Okay, sige. Anyway, muna siya yung last problem sa ato ang topic, resultant of a force system. Okay, sige. Continue ta. So, problem number 3. Okay, so problem number 3, 3 concurrent forces as shown in the figure. So, natay concurrent forces, tulo ka buok. So, compute the magnitude, compute the components of the resultant force, compute the magnitude of the resultant force, then compute the angle that the resultant force makes with the x-axis. Okay? So, dali ra ni. So, components ato resultant force, that is Rx and Ry. So, first Rx, so ng Rx, so that is the summation of all the x component sa imuhang mga forces involved. Okay, so number 1 is 250 cosine of 40. Okay, first 250 cosine of 40. Then next is positive. Okay, technique ani, unahon ninyo ang positive. So first 250 cosine of 40, next is 150 cosine of 60. Then last is ang negative. So minus 400 cosine of 20. So gawa sana Rx ni mo is negative 109.36 Newton. Then Ry, so summation of forces, all forces in the y component, o summation of Fy. Okay, first, unahon mo positive, so that is 250 sine of 40. 250 sine of 40 minus do kabog negative. So that is 150 sine of 60. Then last is 400 sine of 20. So gawa sana 100 negative 106.02 Newton. Okay, that's the components of the resultant force, Rx and Ry. Now, ang imuhang magnitude sa imong resultant force, okay, Pythagorean theorem, R is equal to the square root of Rx squared plus Ry squared. So R is equal to 109.36 squared plus 106.02 squared. So R is 152.0
31 Newton. Then last is compute the angle of the resultant force from the x-axis. So theta x. Okay? So kung theta x mo ang pangitaon, that is y component over x component sa imuhang resultant force. So ry over rx. So gawasan na theta x nimo is 44.11 degrees. Okay, so kung imo na i-plot, so rx nimo is negative, ry is negative, so naa siya sa quadrant 3. So naa diri imong resultant ana. So this angle theta mo ni theta x. Okay? Sige. Question. Sir. None, sir. Okay? So, mo ni siya pinakalas example. So, manarata sa resultant of force system. Wala na ko kaingong paninyog exam. Wala, sir. Ang uban, nagkasulti naman kong exam. Anyway. Okay. So, kamo, akala sa mo mag-exam? This Thursday? Holiday naman next week. Next week, Thursday. November 4. Holiday man, November 1. No. Holiday ba ang November 2? Pwede, sir. Wala. Holiday November 2? Holiday dili. Holiday ata, sir. Ano ba? Anyway, sige. So, kada sa exam? This Thursday? Next week? Exam is for tanan. Anyway, katulong involve of solution, meaning resultant of force system kani ani. Magnitude of resultant system, resultant of force system, components, equilibrium. By the way, kaning graphical method dili man ni compulsory. So depende ninyo kung kani inyo ang gamiton sa solution pagkuha sa resultant. Right, then force triangle, parallelogram law. Parihara man mga components and resultant force. So, naora. Resultant of a force system, maoray ka-average. Kaya, of course, apil na ang components. Kaning mga components. Then, force triangle, parallelogram law. Kana lang. Mag-dicture naman gyapon ako ang gyapon resultant kay magyapon. Okay, sige. Inara ko kung sa inyong ganahan. Karon week Thursday or next week. Okay, so continue ta. Part 4 sa chapter 2. Okay? Chapter 2 pagyapon ta. Resultant of a force pagyapon. So part 4 means is moment of a force. So, unsa man ang moment of a force? So, the moment of a force about an axis or line is the measure of its ability to produce turning or twisting about the axis. Okay, unsa man pasabot ani. So, kanang moment no moment of a force na kuno class, muna say number 1 nga reason nganong natay makita nga turning or twisting sa ato ang mga structure. Meaning, kanang nga certain structure na to, for example, kanang ato ang beam. Kailan mo og beam? Yes, sir. Yes, sir. So, once applyan na nimo og load, okay, kung buhosan na nimo, bisag wala pa ni tawo nga magtindog diha, wala pa nay mga kanang mga tawo gitawag na nato og mga live loads, meaning kanang mga dili permanent nga mga load nga i-apply nato sa atong structure. So bisa pag wala pa itawo da kana lang beam kanang
dead load alone. O sa manang dead load. Kanang dead loads mo na yung mga permanent load nga imuhang i-apply sa imuhang structure. So number one example ana is ang iyahang kaugalingon nga weight. On weight sa imuhang structure. So bisa pag applyan na nimo or kana lang on weight lang na adya or kanang iyahang slab or kanang flooring sa taas mo nakapatong sa imuhang beam. Kanang imuhang beam na gitawag na to og deformation, meaning mulay-lay na siya. Bro na siya mo-bend. Kung straight na imuhang beam, kung applyan nimo nag flooring, mo-bend na siya gamay. Wala, mo-bend na siya. Okay, mo-bend na. So, kana nga bending, okay? Kana nga bending, ang hinungdan ana is moment. Okay, for example lang, muna to ang beam. So, naatay support dire. So, kung applyan nimo na og load, okay, let's say uniform load, all throughout na anay load diha, uniform. So, kani imuhang beam, mo-bend na siya. Mo-bend. Mo na siya. Okay? Nganong mo-bend man siya? Tungod aning moment, o tungod aning force. So, kani nga force, mo-produce na siya og moment dire sa tunga sa center. So ang moment na niya paana dito. Ora sig ihang i-twist niya ning ato ang beam. So naay moment. So ayaw mo gabalaka ning moment dili lang ni sa second year. All throughout sa ato ang engineering career magsige mo katubang og moment. Malumos mo aning moment. Tungod kay that is the number one nga factor sa failure sa ato ang structure. Kanang gitawag na tog twisting o kanang overturning. So mo na usa sa failure sa atong structures. So importante nga ma-identify na tog sakto pila ang moment ana nga force, moment of a force. Okay? So muna dakong ang overview lang. Okay, nganong kinahanglan or importante kayo nga ma-identify na to correctly ang moment sa force. Okay? So number one, kung naka-remember mo, katong naka under na ko sa engineering orientation. Okay? So dighatag na kong introduction dito nga usually ato ang structure is made of concrete. So unsay property sa concrete? Asa siya strong? Ang concrete strong in Compression forces, sir. okay. So strong ang concrete sa compression. Kanang iduot nimo. Kusgan kinang concrete ana, di mo na siya basta-basta nga maggupok. So asa siya weak? Tension. Okay. So adto siya sa tension. Now, unsa may hinungdan nga naay tension sa imong structure? Kaning twisting, kaning overturning. Okay? So ang compression, okay? Usually ang compression mahitabo na dire sa support sa ato ang structure. Pag abot risto nga to nga wala na, tension na dire. O bitaw nang pag mobitay na siya, kanang lalom nga portion sa ato ang beam, okay, kanang lalom nga portion, wala na siya mabira, ma-tension. Okay? So kinahanglan correctly ma-identify na to pila ng moment diha. Tungod kay kanang ato ang ma-solve nga kabilya diha magdepende kung pilay ma-solve na to nga moment. So importante kayo nga ma-solve mo correctly ang moment. Kay diha ma-identify ang pila ka book number of bars ang imuhang ibutang sa imuhang beam. Okay? Now, kumingon ka nga, ngano dahil sir, pasubraan ako og kabilya? No. Munay number one nga gi-discourage nato sa ato ang design. Dili basing naa sa inyong idea nga mas kusgan ang imuhang structure once padaghanan nimo kabilya. No. Mas weak no ni imuhang structure. Nga naman, para asa man ang kabilya? Di ba? Para sa tension. No, atong structure is compression, kanang concrete man. Weak man na siya sa tension. Okay?
So kada nga to ang anyway, ang discussion ana sa inyo namang higher years, pero ang gina-discourage nato na nga mas daghan ang imuhang kabilya kaysa sa imuhang concrete sa imuhang structure. Kana muna siya gitawag nato nga design na brittle nga design, meaning kung mo feel ng imuhang structure walay warning bungkag din na dikta basta daghan ang imuhang kabilya kumpara sa imuhang area sa imuhang concrete. Anyway, nilayo na ta. So boto siya overview sa moment. So ang moment mo na siya dakong maamoy main reason nganong naay twisting or overturning sa atong structure. So dapat correctly ma-identify nato pila na nga amount or pila na nga magnitude sa moment. Okay? So that is the moment, the ability to produce turning or twisting about the axis. So for example, from the figure, okay? So kani ato ang figure move natay force nga gi-apply at a force F, ani nga direction. Okay? Ang iyahang axis, ang turning axis niya kaning y axis. Mo niya gitawag og turning axis. Okay? Anyway, i-define sa nato. So what is the magnitude of the moment of a force? Okay? So the magnitude of the moment of a force about an axis, kani y axis, okay, which is perpendicular to the plane containing the line of action. So kani imuhang turning axis, perpendicular na siya sa ato ang line of application sa imuhang force. Line of application. Okay? So, for example, kani. So, meaning, kani imuhang force F o kani imuhang Y axis, kani diri, perpendicular pa na siya diya. Perpendicular na. Okay? So, the magnitude of the moment of the force about an axis which is perpendicular to the plane containing the line of action of a force is defined as the product of the force and the perpendicular distance from the axis to the line of action of the force. So, ang magnitude sa imuhang moment day class, ang magnitude sa imuhang moment is the product of the force, okay, of the force F and the perpendicular distance from the axis of the line. Asa man na yung axis of the line? Kani Y. Perpendicular distance from the axis of the line to the line of action of the force. So, ang line of action sa force mo kani arrow. So, kuhaon mo ng perpendicular distance diha gikan sa imuhang line of action padulong sa imuhang line of axis of the line. Kana imong axis. Gikan sa imuhang line of action paingon sa imuhang axis, okay? Twisting axis, kuhaon mo ng perpendicular distance da. Kani butang ta distance D na siya. Okay? So kaniyahang mo distance D dapat perpendicular ni siya sa imuhang force F. Okay? So the product of F and the perpendicular distance D mo na imuhang moment. Okay? Mo na gyud dire. So the magnitude of the moment of the force is the product of the force and the perpendicular distance from the axis to the line of action of the force. Okay? So muna. So gitri nga figure. So muna ato ang vertical axis ang ato ang Y. Okay? Or the turning axis. Ato ang force F. So ato ang perpendicular distance gikan sa ato ang line of action sa ato ang force padulong sa ato ang axis. Okay, is letter D. Buta na ito na letter D. Ang moment ani nga makuha is F times D. Okay? So, muna ato ang moment. F times D. Okay? Then, the distance D, kaning D, usually, gitawag na nato og moment arm of the force. Moment arm. Iyang kamot ba? Moment arm. Okay? Now, another method of defining moment of a force is to say that the moment is equal to the twice the area of the triangle formed by joining the center of moment with the end of the force. Kung sa may bot pasabot ani. So another method kuno class pag identify nimo sa moment, okay? Identify nimo sa magnitude sa moment is kani kuno.
For example lang, mo na imong line of action sa imong force, then mo na imong perpendicular distance, di ba? Perpendicular distance mo na atong kuhaon dapat. So this is the perpendicular distance. Dili kani nga distance. Ha? Dili kani nga distance, but kani perpendicular gud dapat. Gikan sa imong axis, turning axis padulong sa imong line of action sa imong force. Okay? So another method is in defining moment of a force, okay, is equal ang moment of a force kuno is equal to the twice of the area of the triangle formed by joining the center of moment meaning kaning ato axis with the ends of the force. So ang imong axis i-project na nimo sa tumoy sa ato ang force, okay, isig tumoy. So now, kuhaan ang area ana. Kuhaan ang area ani. Unsa may area ani nga triangle? Unsa area ani nga triangle? 1/2 base times height, sir. Okay, that is 1/2 base times height. Or pila man imong base? O kani imong f. So 1/2 f times height nimo is d. Okay? So therefore, kung imo na siyang i-multiply o i-twice nimo na, i-multiply nimo na og 2, okay? So makuha nimo ang magnitude sa imong moment, that is F times D. So meaning, kung kani makuha nimong area dire which is 1/2 F times D, i-twice nimo na, kaduhaon nimo na, muna na imong moment. May giyon dire. Kaya makuha nimo 1/2 F times D man. So imo nang i-twice, kaduhaon nimo, so mo na ang imong magnitude sa imong moment, F times D. Okay? Nasubayan niyo na? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Anyway, Yes, sir. kung di mo ganahan na itong explanation, na explanation diri ay kani. Mo ra na nga explanation akong gingong ganina. Sige. Question. Pangutana. Wala lang, sir. Okay. Now, there is a so-called a very familiar or a very popular nga theorem. Okay, kanang gitawag na tog principle of moment or kaning Barigno's theorem. Barigno's theorem. Sige mo maka-encounter ani sa inyong higher years. Popular kini nga theorem. Ma-apply nimo ni sa tanan nga scenario. Okay? So the principle of moment or kini gitawag na ko tatog Barigno's theorem. Okay, it is also a self-evident theorem which is si Barigno's mo naka-discover ani. Okay? So it is almost self-evident that the moment of the force is equivalent to the sum of the moment of its component. Okay? So this statement is known as Barigno's theorem and it is demonstrated below kani the figure. So unsa na Barigno's theorem? So Barigno's theorem is the sum of the moment of the force is equal to the sum of the moment of its component. For example lang, kuhaon nimo kani nga figure, kani sa figure. Okay? So ang moment sa imong force due to the resultant, kani imo resultant nga R, ang moment nga makuha nimo ana is equal to the sum of the moment of kaning iyang component. Okay? Ang iyang component diri is ang force P and F. Di ba? Mo ni iyang component, mo ni atong resultant. Balik ta sa atong mga previous chapter. So ingon si Barigno's, ang imo ako nung moment due to the resultant kaning R, kung kuhaon mo ng moment ana, that is equal to the sum of the moments of the result component. So R times the distance nga D, okay, is equal to P times perpendicular distance niya plus F times perpendicular distance niya. Mo nay Barigno's theorem. Okay? So mo na explanation no. Iyang proof ni Barigno's. So for example lang nakay
na kay force, resultant force R, ihang component is P, F. Dayon, ang ilahang common point is at point A. Okay? So, okay, balik ta sa definition. Di ba? Ang definition is ang magnitude sa imong moment is equal to the twice the area of the triangle. Okay? Diha ni base pud si diha ni base si Barignon. Ipangkuha na niya ng gikan ani nga component ihang gipanggam-an og mga triangle. Okay? So kaning resultant force gigam-an na niya og triangle padulong dito sa kaning perpendicular distance. Okay, kaning. Okay? So, by the way, ang perpendicular distance sa D or kaning R or resultant R is kaning. Muna yung perpendicular distance. Kaning tibok. Then perpendicular distance ni P kaning the sum aning diri duha ka bok. Then perpendicular distance ni F is kaning. Paingon taman diri sa point E. Okay? So ang explanation ni Barignon, okay? Area of triangle OAD. Asa man ang OAD? Asa man ang OAD? So kaning sa resultant OAD. So area ani nga triangle, kaning dako nga triangle is equal to 1/2 of OA kaning times base times height. Pila man iyang height? So that is O to F. Padulong dito. So 1/2 O times A times O to F. Okay? So since CD is equal Okay. So since CD is equal to and parallel to AB kani di ba? Parallelogram ni. Kani parallelogram ni siya. So ingon si Barignon since CD is equal and parallel to AB. Okay? So EF is equal to OG. So pasabot kani imong EF is equal to OG. Okay? So unsa man na siya nga theorem sa ato ang geometry. Ayan yung gusto na kay madugay na punta. So di ba kani natawa na CD is equal to AB, di ba? CD is equal to AB. Therefore kaning atong EF which is equal to CD, so is equal to OG. Amo ni giingon ni Barignon. So EF is equal to OG. So kani EF na to is equal to O times O to G. Okay? So therefore, then area OAB, kani area OAB kani sa component P. OAB is equal to base nato is OA times height nato nga OG. Okay? Or since OG is equal to EF, pwede na to nang i-rewrite pod nga OA times EF. Okay? Then also, kani sa second natong component, area of triangle OAC, kani sa F nato nga component. OAC is equal to OA times kani iyang perpendicular distance OE. Okay? But since OF is equal to kani OF kaning paingon diri OF is equal to OA plus EF. OA plus EF. Okay? So giunsa man na. Maunsa naman na ron. So therefore, okay, asa mo ta balik ta kani. So 1/2 OA times OF, okay, 1/2 of OA times, so the area of that triangle sa resultant, okay, is equal to 1/2 OA times kaning sa component niya F plus kaning sa P. Kaning sa P. Nakuha niyo? Ha? Nakuha niyo wala? O makakuha? So balik ta dre kaning sa triangle. Okay? So mo na ito nakuha nga formula ganina. So 1/2 OA times OF. Okay? Now,
unsa man ang OF? So dira, ang OF is equal to OE plus EF. OA plus EF. Nakuha niyo? So therefore kaning ato ang kaning ato ang gikan diri sa formula, pwede na nato siya mabungkag. Okay, mabungkag nato. So that is 1/2 OA times OA times OE plus EF. Okay, OE plus EF. So OF man eh. Ato ra siya gibungkag OA plus EF. Okay? Now, unsa man ni siya? Mo ni ato na solve ganina kani. So area ni siya sa kaning resultant. Now what is kani unsa man ni? That is the area of the kaning F nga component. Kani sa F nga component ni siya. Then kani dira sa P nga component. Sa P ni siya nga component. Or the area of triangle OAD, okay, OAD is equal to the area of the triangle OAC plus the area of the triangle OAB. So mo na gi-prove ni Barignon. Okay? So the area sa imuhang resultant, okay, ang the area sa imuhang resultant or the area sa triangle sa imuhang resultant is equal to the sum of the areas of its component. Okay? The sum of the areas of the components. Anyway, sige. Ako na rin yung balik-balikan ninyo ni subayan ninyo. Kung wa mo ka subay ato, balikan rin yung nagbasa ni. Ako rin ni na-post naman din ako sa Facebook na to. Okay, so muna Barignos theorem. Anyway, pag-application na dihanan ninyo makita ang significant anang Barignos theorem, meaning ang iyang importance ana once ma-apply na ninyo sa actual problem. Okay, next. So, muna yung application sa Barignos theorem. Okay, application. So, in some cases, it is more convenient to determine the moment of a force from the sum of the moment of its component rather than from the force itself. Okay, ang pasabot ani kung ningon magod si Barignos nga ang moment kuno ani nga force is equal to the sum sa iyahang component. Now kung maglisod kag kuha sa moment ani nga force, kung ang sitwasyon is komplikado kayo, pwedeng imuhang kwaon ang component na lang. Dayon isum ra na nimo, i-add ra nimo ng duha ka component, equal ra na sa iyahang resultant. Asa man nimo ma-apply? Okay, ma-apply nimo na for example, mo ni ato ang point O. Or the twisting axis. Now what if imong force is ga-incline? Ga-incline imong force. Mo na ato application of force kaning nga inclination. Wala siya ga vertical ba? Wala siya ga horizontal, wala siya ga vertical. Naka-incline siya at an angle of theta. So karon maglisod ka nagpangita pila ni nga distance. Sakto ko dili. Makuha nimo ni nga distance or dili? Dili, sir. Sir. Malimpog jud ka. Now, kung kuan jud ka nang kuti-kutihan jud ka, then masolve nimo ni using katong formula sa geometry. Kuhaon nimo ng coordinates diha, kuhaon nimo ng coordinates dire, then i-apply nimo tong distance formula. 0 0 then kuhaon nimo ng coordinates dire. Asa man ang pila man ng coordinates ana dire. Kana mo dako problema, pila man ang koordinata da. So dingon dire ang bot pasabot aning gingon dire. Okay? Kaning example, baling lisura kay nimo na pagkuha sa moment considering aning imuhang force nga F. Okay? Now, ang gingon dire
kung i-apply nimo tong theorem ni Barignons, which is ang moment nimo sa resultant is equal to the sum of the moment of the component. So therefore, kani imong force F, imo na siyang bungkagon. Kuhaan ra nimo na siya mga component. Of course, unsa man ang imong mga component? Okay, imong component is horizontal o vertical. Awa na, dali lang kayo. Horizontal, pila man imong perpendicular distance. Kaning kung horizontal, kani imong perpendicular distance. Y. Kung horizontal, kani imong perpendicular distance. Kaning X. Masolve man nimo. Masolve man ni. Masolve mo nimo, dili na. Kani. Masolve dili. Masolve. Makuha ni dayon nimo. Whereas kung kani nga distance imong pangitaon, wala. Mga tol gyud gani. Ibot na nimong kaspa, di yun mo makuha ni nga distance di. Whereas kung imo na siyang i-component, okay, kung i-component nimo na fx and fy, imong perpendicular distance sa fx is kaning y. Y-intercept. Ang perpendicular distance nimo sa fy kani imong x. Okay? So dali na lang nimo na ma-solve. So kung for example, pangitaon nimo ang moment, okay, kaning nga symbol meaning ani class, ang imong moment is counterclockwise. Counter ba or clockwise? Clockwise, sir. Clockwise. Para na clockwise. So counter is pabalik. So this is clockwise. So ambot pasabot ani nga symbol meaning ang clockwise nimong rotation that is positive. Muna ibot pasabot ani nga symbol. So clockwise moment is plus positive. Okay? So dire ka mag-moment sa O. Muna ibot sabot is clockwise moment positive, moment at O. M at O. So dire ka mag-moment meaning dire magbase imong perpendicular distance. Okay? So kung kuhaon nimo ng moment sa F, so positive clockwise moment at O is equal to F times D. Okay? F times D. Nakuha niyo? Now, since kaning F times D, kaning D is lisod ka na nimo na makuha, okay? Lisod ka nimo na makuha, pwede na nimo siyang bungkagon. Okay? Pwede nimo na siyang bungkagon. So, for example lang, kani. So, again ha, kani, importante kay ni. Nga naman, muna imong assumption. Assumption nimo, meaning, pero wala na siya butanay. Ikaw may magbot asa imong positive clockwise ba o counterclockwise. Anyway, at the end, kung unsa nga sign imong makuha, mustug-an na siya sa tinuod. Kung for example, imong gi-assume is ang clockwise positive. Then ang nigawa sa imong answer is ang answer nimo is negative imong answer. So therefore, ang rotation sa imong certain body is pa counterclockwise, dili day clockwise. Muna ibot pasabot na. Anyway, ato na ta sa mga kanang tinuod na nga example kanang nay mga value. Dili pa ninyo ni ma-appreciate karon kay wa may mga value, puro pa man ni mga principle. Okay. So kung kuhaan nimo ng moment ani nga force F at point O, meaning ang pagbasa ani class, okay, pagbasa ani is moment at O considering clockwise rotation positive. Muna pagbasa na. Moment at O clockwise positive is equal to F times D. Okay, muna sa resultant, F times D. Pero pwede din mo na bungkagon. Katong gigon ni Barignons. Pwede din mo na bungkagon, which is the sum of the component. So, karon ang imuhang i-moment, kanina lang component. So, kaning sa F times D is also equal to Fx times Y minus Fy times X. Now, ang pumunta na nga nung minus man, nga giingon mas Barignons plus. Nga nung minus man eh. Counterclockwise man yung tuyok, sir. Okay, very good. So, imong assumption is clockwise positive. So, ang Fx, pa-clockwise man siya. Okay, diri man ka nagbase sa O. So, therefore, kaning Fx, ang ihang rotation, paana? Clockwise. Now, ang Fy, kung sa may ihang rotation, paana? Okay, paana iyang rotation?
pabali counterclockwise, di ba? Paana ang rotation ni Fy. So man na siyang minus. Kaya imuhang assumption clockwise is positive man. Now si Fy is counterclockwise man. So i-minus nimo. Okay? I hope nga ang uban nakasubay po na nasubay. Okay? So pangwaon ako ng mga daghan kay drawing diri para dili lisod sa inyong dili samok sa mata. Okay. So now pwede na ninimong kani imong gamiton. Pwede ni kani inyong gamiton. Now, pwede pa ninimo siyang ma-simplify. Okay? Pwede pa ninimo siyang ma-simplify. Unsaon man. Okay, diri na nato ma-apply tong ako ang gi-explain sa una ninyo, akong gihatag ninyo sa una nga isa ka principle sa mechanics katong principle of transmissibility. Unsa tong principle sa transmissibility? Principle of transmissibility of a force states that the external effect of a force on a body is the same for all points of application along its line of action. So may boto sa botan ni. Ingon si principle of transmissibility kuno, ang epekto ana nga force, okay? In external wala labot internal kay internal sa strength of materials naman na. The external effect ana nga force on the body is the same for all points of application. Unsa man yung points of application? Muna imuhang line of application sa imuhang force. Okay? Hinumdumin na ha. The effect of the force to the external the external effect of a force on the body is the same for all points of application. So, baliktad rin sa atuang Barignos theorem. Ma-apply na nato diri karon si transmissibility. Meaning, kani mo ni ato ang line of application sa ato ang force, di ba? Kaning broken line kanay. Meaning diha mag-agi ng ato ang force. Sakto dili. Okay. So therefore ningon ang giingon ni principle of transmissibility nga ang effect kuno ani nga force is the same bisag asa pa ka nga point. Within lang, basta within siya sa imuhang line of action. Bisag asa ani nga point sa imuhang line of action, the same ra ang effect ana. For example, okay, so muna original nato nga location fx and fy. Kani siya nga component kung ato ni siyang ibalhin diri sa y-axis ani nga certain point, the same ra na sila effect. The same ra na sila effect. Bisa also bisa pag ibalhin nato niya sa diri sa x-axis kani kanamo mo coincide siya sa x-axis, the same na siya effect. Ha? The same effect. Moto mana dili. Moto mana dili. Oo, sir. Totoo na lang ta. Ngano, unsa explanation na nana. Okay? Now, remember nga ang ato ang moment is equal to F times D. Nausob imong F, pagbalhin mo diri wala. Nausob ang imong F wala. Wala, sir. Wala. O, kung unsa imong value sa F diha, pag-abot diri mo ra gyapon na imong value. Wala man. This time man na siya pareha naman na siya nga kuan. Within naman siya sa iyang line of action. Now, second question. Nausob imong distance D wala. Ang imong distance D is kani sa diri perpendicular distance gikan sa imong line of action padulong sa axis. Nausob wala. Bisa pag nakakadiri sa point A, ang imong perpendicular distance pareho ra gyapon kaning D. Bisa pag nakakadiri sa point B, imong perpendicular distance D ra gyapon. Bisa pag nakakadiri sa point C, imong perpendicular distance D ra gyapon. So wala na usob. So sakto lang giingon ni principle of transmissibility. Bisa pag imuhang originally ang imuhang force na adring x and y intercept, bisa pag imo na siya ibalhin diri sa point B nga mo align siya sa y axis, the same na sila effect. And so as kung ibalhin nimo diri sa point C.
The same nag-effect. Now, what is the use nga ibalhin nimo diri sa y and x axis? Unsa may purpose? Okay? Mo ni purpose class. Take note nga kwaon na to ang moment aning force F. Okay? Now, kung ato na siyang bungkagon Fy of Fx, duha ka buk imong anon. Kaning Fy of Fx. So maglisod ka. Duha ka buk imong anon. Okay? So ang motong atong i-apply ang principle ni transmissibility. Ano man? Kung ato ni siya ibalhin nato na siya diri sa point B, ma-cancel nato ang moment due to Fy. Ma-cancel nato ang moment due to Fy. Di ba kani? Fx times y minus Fy times x. Ma-cancel na to ang moment due to Fy nga force. Ngano man? Ngano ma-cancel man eh? Kung ato siya ibalhin diri sa point B. Wala siya horizontal distance. Muna, sir. Wala siya ay? Horizontal is not the exact word. Unsa man? Sakto na to, wala siya distance. Unsa nga distance man? Okay. Mo to, very good. So kung ato siya ibalhin diri sa point B, wala na siya perpendicular distance. Moment diri man ta mag-moment ang point O. Niubay naman siya sa point O. Kaning axis na to. Niubay naman siya. So asa naman imong perpendicular distance dia? Wala. Zero na. So kung zero ay imong perpendicular distance, wala, ma-eliminate na nimo, ma-cancel na nimo. Therefore, kung ari ka sa point B, kung diri ka sa point B mag-moment, ang imuha na lang moment is, imuha na lang, ma-simplify na nimo. Kani. So summation of moment at O, clockwise positive, mahimo na lamang Fx times Iy. Okay? Muna laman eh. Nasubay ninyo? Ha? Fx na lamang times perpendicular distance niya is Iy. Kaya kani Fy, wala naman siya perpendicular distance. Kaya niubay naman lamang siya sa like kaning axis. Niubay naman siya diri. Wala na siya perpendicular distance. Ang naay perpendicular distance, kanina naman Fx. Fx na lamang, which is Iy ang iyahang perpendicular distance. Tawagon na itong Iy. Okay? Third question, sir. Yes. Lahi-lahi na ang perpendicular distance o kanang distance nga d, sir? Ang distance nga di, o kaning mga gipagtawag na to perpendicular distance, lahi-lahi ni. Pero kaning d, perpendicular distance gyapon ni siya para sa force F. Ay, o Sa ganit. resultant. Sa Thank you, sir. resultant. Thank you, sir. Oh. Kaning nga to mga gipagtawag ni kaning x o y, ix o iy, perpendicular distance na siya sa mga component. Kaning d, perpendicular distance na siya sa resultant. Natawan niyo, muna ato ang resultant F. So kani siya nga distance, muna siya perpendicular distance padulong sa ato ang center of moment or dire ang twisting axis. Okay? Okay? Thank you, sir. Okay. Nakukuha mo kasabot. Anyway, daghan kayo malibog aning moment. Gikan pa sa pag first ako gatudlo ani. Dili kay nila ma-imagine bitaw ang moment. Anyway, sige lang. Kung naamoy wa masabtan, ayaw mo paghilom-hilom. Ingna ko. Okay? Now, next, proceed ta. Now, so, what if ari na po nato siya ibutang diri sa C? Kanina pong C ang ato i-consider. Okay? So, kanina atong formula, mas simplify na po ni. Nga naman. Wala naman po yung moment arm. Wala naman perpendicular distance ang Fx. Wala na po yung perpendicular distance ang Fx. Natawa ninyo, wala siya perpendicular distance. Niubay na siya, paingon siya dito sa point O. Meaning, wala siya moment. Zero ang iyahang moment. Tungod kay zero iyahang perpendicular distance. Ang naanalay perpendicular distance ang Fy. Now, mauso pa yun. Ang Fy, mahimo na siyang positive.
Nga naman, naa naman siya diri. Na kung yun na siya lantawon, ang iyang diri man ta mag-moment, ang iyang moment, ang iyang rotation is paana. Clockwise. Sakto? Dili. Yes, sir. Okay? Yes, sir. So, itabuan na, moment at O, positive ang clockwise. So, Fy times Ix. Okay? So, Fy times Ix. So, therefore, class, using Barigno's theorem and principle of transmissibility, di nakakinahanglan nga magproblema para pagkuha sa moment kani nga formula. Using ani nga formula. So, ano yung pagkuha? Di mo ni ma-erase? Ma-erase na day. So, gikan ani nga formula, ano man siya mo highlight man siya tanan. Okay. Gikan ani nga formula, gikan ani, pwede na galing imong gamiton is either ani nilang duha. Either ani nilang duha. Okay? Tatawa ra good kasi more muhang formula. So what if puro na sila mga unknown? Kaning x, fx and fy. Kung ano na silang duha, using ani nga formula, dili nimo ma-solve ang moment. Pero kung gamiton nimo tong Barigno's theorem and principles of transmissibility, wala, usa na lamang imong anon, fx na laman o fy. Either ani, pwede naman nimo magamit. Okay? Sige. So, napatay 30 minutes mo example ta. Okay, example. Example ha. So, anyway, wala question. Wala, sir. Sir, na yung question, sir. Okay ra? Nasubay ra? Question, sir. Ano question? Sige. Ay, kanang sir, fx times iy, sir, kay makakuha ang pwede ka na ragong formulahan mo gamiton para makuha sa momentum. Pwede. Same pa kaning fy ug ix. Pwede bisag asa nilang duha. Pwede. Ato na i-apply karon sa depende man gud ni. Depende asa magamit nimo, depende okay, sa sir. pangutana sa problem. Okay, sir. Thank you, sir. Oo. Ato na i-apply diri karon sa ato ang problem. Kani, diri sa ato ang problem. Makita na yun kung asa ninyo ni siya ma-apply. Okay? Sige, presenta sa example para ma-figure out ninyo. Okay, problem. In the figure, a force F passing through C causes a clockwise moment of 120 foot-pound. So kung maabot ko na siya diri sa kung maigo siya diri sa point C, na ako na siya ma-produce nga clockwise moment. Unsa man ang clockwise moment? Paana? Okay? About A. So, gikan sa A, maka-produce siya og clockwise nga moment. Paana? Clockwise. Kani nga force. Mo ni line action line of force A. Line of action sa force force F. So gikan pag maabot siya diri sa point C, maka-produce siya og diri na ko ibutang. Diri man ta mag-moment sa A, mo may gingon about A. About A. So kaning atong force F ko no, maka-produce siya og clockwise moment nga balig 120 foot-pound. Okay? Muna unit sa moment, foot-pound. Meaning, ang pound muna unit sa imong force, ang unit sa imong distance is foot or feet. Okay? So, pag abot niya sa point C, makaproduce siya 120 foot-pound about A. Meaning, dito sa A nag-moment. And, a clockwise moment, okay, another clockwise moment of 70 foot-pound about B. Kung ari siya sa point B na pod, naa na pod siya another clockwise moment, maka-produce po siya diri og another clockwise moment nga 70 foot-pound. So diri ka sa B mag-moment. Now, ang pangutana, determine the force and its x-intercept Ix.
So pangitaon nato ng force F, pila man ang force F, then pila man ang iyahang x-intercept, Ix. Okay? So, paglantaw niyo sa problem, libog mo. So yun ra. Ha? Libog. Anyway, yung silang testimony ni uban ako mga estudyante. Bakutaw ko no ilahang libog aning moment. Anyway, sige lang. Ang mabuhat lang yun ninyo ana, practice and practice na solving. Di man na ninyo ma-master basta magsigil lang mag atubang ana, tutukar na ninyo. Practicean ko ninyo solve para kanagaring ang inyong utok is wala siya mapugos siyang mo trabaho. Okay, solution. Okay. So, ang gingon sa problem nga kung moabot ko na siya diri sa point C. Okay? Pag abot niya sa point C kuno, maka-produce siya og clockwise nga moment nga 120 kuno foot-pound about A. Okay? So therefore, okay, so kung ato na siyang figure, by the way, ang figure is kung moabot siya diri sa point C, ang ihang distance is from point A is 2 feet. Okay? Then gikan sa origin is 3 feet. So total ana is gikan sa origin padulong sa A is 5 feet. Okay? The same po diri sa point B. So sa point B 5 feet po. Okay? So now solution. So by resolving the force into its component at C, we observe that since Fy passes to A, the moment of F about A is due to only the Fx, which must act leftward in order to create a clockwise moment about A. Now, kung binisayon pa na to, anyway, kung di mo ganahang binisaya, basahan ninyo na. So, ang gingon ani niya, ang giabot pasabot ani niya, since ningon man sa problem nga, kung moabot kuno ang ato ang force, kung moabot siya diri sa point C, which is na diri, makakos ko na siya og clockwise moment nga 120 foot-pound sa A. Na ako na yung mahitabo nga 120 foot-pound nga moment. Now, kung maabot sa point C ang F, unsa naman lamay na ay moment? Unsa may na ay makakontribute nga moment? Fy, FX, sir. or what? X. Ha? Fy, Fx, or silang duha? Both sir. Ha? Silang duha na yung moment? FX na lang, sir. FX, sir. Ayaw mo palipat. Okay? So, Fx na lang. Natawa. Ang Fy na to, ni-align na siya sa point A, which is diha ta mag-moment. So, kung once nga mo align na siya, padulong na siya diha kung asa ka mag-moment, zero na yung moment. Kaya wala man siya perpendicular distance. Okay? So, ang mo-produce na lang og moment, ang Fx na lang. Therefore, mag-summation of moment ka, moment at A, okay? Moment at A, clockwise positive, okay? Clockwise positive. So, that is Fx times Y. Butang lang ta, kaning distance mo na imuhang Y. Nahiwi. Okay? Y nga distance. Okay? So, gihatag man is problem, given man eh. So kung mag-moment kuno kung maabot na kuno diha ang ato ang force naa siya ma-produce nga 120 foot-pound. Oh, therefore, ang moment at A nimo is 120. Then that is equal to Fx times Y. So pila man natong Y? That is 2 feet. So Fx times 2. Masolve na nato ang Fx. So Fx is 60 pounds to the left. Pag-abot niya diri sa point C. To the left siya, 60 pounds. Ngayon to the left man. Ngayon to the left. Okay, clockwise man, sir. Okay. Kay giingon man sa problem nga, once maabot siya sa point C, mo produce siya og clockwise moment. So, diri man ta mag-moment sa A. So kung para maka-produce ta og clockwise moment, dapat to the left siya. Kay kung ato na siyang ibutang diri nga to the right, unsa may mahitabo ana? Counterclockwise.
Tama? Sakto? Yes, sir. Okay. So nasolve na nato ang fx. Okay? So isa na lang ato ang kinahanglang solbon para masolve nato ang force. So Fy na lamang. So pila man ang Fy. Okay? Kung saan man pag-solve sa Fy. Okay. So mo ato siya mutubag sa pangutana ganina ngo kung kanusa ka mo gamit atong formulaha. Katong na ay Ix and Iy. Kani. Ix and Iy. Okay? So kung ganahan ka nga solbon nimo ang fx, dili ka mo ang Iy nimo imuhang i-0. Itumong nimo siya diri sa point nga walay moment ang y. Fy. So ang formula ani is fxiy. Mo ni nga formula fxiy. Okay? fxiy. Next, kung solbon ganahan nimo solbon is fy, so kani imuhang gamiton nga formula. Katong ikaduha. Kani. Okay? Sige. Next. So considering again considering the component of C diapon. Okay? So ang gingon diri is kung maabot siya diri sa wait sa ha. Okay, sorry sa interaction. Okay. Now, given dire sa problem. Okay? So kung naari ko ka mag-moment dire sa point B, kung ari ka mag-moment sa point B, na ako kay ma-produce nga clockwise moment gihapon. Clockwise nga moment gihapon. Okay? Nga 70 foot-pounds. Okay? 70 foot-pounds. Okay? So, saan man ni ron? Kung saan man ni ron. So, ari ka mag-moment. Okay? Ari ka mag-moment sa B. 70 foot-pound. Okay? So, moment at B, wait sa ha? Okay. Sige. So, considering gihapon nga ang atong i-consider is ang ato ang force is naa sa point C. Okay? Since nasolve na nato ganina ang fx, okay, nasolve na nato ang fx. Nadri kani. Since nasolve na nato ang fx which is 60 pounds to the left. Okay? So masolve na nato ang fy. Kung kadili ta kadigapon ato ang consider nga naa gyapon siya sa point C. Anyway, mo may gingon sa problem. So gingon sa problem nga kung naa ka sa ang imong force is naa sa point C. Ang force F nimo is moagi sa point C. Naa siya ma-produce nga clockwise moment nga 120 sa point A and clockwise moment nga 70 foot-pounds sa point B. Okay? So kung kanina gyapon nilang tawa ang kaning sa diri sa point C kaning. Siya ato pag i-reason ni mga dili kinahanglan. Okay. So natay 70 foot-pound daw nga moment sa B. Kung ari ta maglantaw, kung ang ato ang force moabot na siya sa point C. Okay?
So dirita. So arita sa point B, okay? So clockwise moment positive at point B, moment at point B, clockwise moment positive. Okay, unsa may mga clockwise? Unsa may clockwise? Considerin kani. Unsa may clockwise nilang duha? Ha? Okay? FY, di ba? Clockwise ang FY. FY times iyang moment arm diri man ta sa B. So iyang moment arm is 5. So FY times 5, then unsa man ning FX? Clockwise, counterclockwise. Diri ka mag-moment sa B. Counter, sir. So counter ang FX. So that is minus. Okay? Kaya ang ato assumption is positive man ang clockwise. Yeah, since counterclockwise man si FX, so minus ya. So nasolve na nato ng FX 60. So minus 60 times 3. Okay? 60 times 3. So that's why makuha nimo ang FY nga 50 pounds. Now, mungutan na mo nganong wala na to gibutang dito dire nganong wala na to nganong wala ta ni dikta dire og solve sir para FY na lang ato ang ma-solve dayon dili na ta mo gamit ni FX. Now, pwede man kung given na ni nga distance. Wa man tay distance dire. Ang gihatag nga 5 feet is gikan man sa point B padulong sa origin. So wala man tay kung naa pa ni given pa ni nga distance A, kaning A nga distance. Kung given pa ni wala masolve na to using dire nga katong kung ato siya ibalhin dire kani nga force. Masolve na to. But since wala siya given nga distance A, so dili na to siya ma-solve. Okay? So na natay FY. So FY nato is 50 pounds. Therefore, masolve na to ang F nga force. Pythagorean theorem, square root of 60 squared plus 50 squared. So that is 78.2 pounds upward to the right. Now, usawa man yung sa pag-identify ng upward to the left. Yung sa pag-identify ng upward to the left. Ha? Yung sa pag-identify. Katunang positive ang y sir, tas negative ang x. Ha? Wag man tayo na solve nga negative o positive. Okay, so Through the direction of our forces. Kato ato ang gikan na ato ang gipang base sa gihatag niya nga moment. Okay, gihatag nga rotation sa ato ang moment. Butan diri clockwise moment man. Kung mabot siya sa C, na kuno clockwise nga moment nga A. So unsa may clockwise unsa man nga direction nga force nga maka-produce og clockwise nga moment sa A. So mo ni nasolve na to. Ang Fx na to is to the left. Okay? Then kanina, so unsa man nga force nga pag maabot siya sa C, naapotay clockwise nga moment diri sa point B. Okay? So ato siyang na solve Fy is upward. Okay? Fy is upward. So that's why ang ato ang force is upward to the left. Kaya ang ato ang Fy is upward, atong Fx is to the left. So upward to the left. Then kung atong pangitaon ng angle ana, meaning kaning angle dire, that is Fy over Fx. So 50 over 60 is or 39.8 degrees. Anyway, wala lagi pangutana. Force ra may gipangutana. Okay, last. Pangitaon nato ang x-intercept. Unsa man ang x-intercept? Geometry. Unsa ganito ng x-intercept? Wala na. Ay, kung na mag-another trivia na butane. Kanang IX diya, sir. Ha? Magani, unsa may pasabutan ng x-intercept? Lagi ay x, pero unsa man siya pasabot anang x-intercept?
Nipas siya sa anang kuan. Nitong Kung na asa, Di kuan may intersection. kung asa sila dapat nagtagbo, sir. Point, sir, sa line ni crosses sa Unsa man ang x-axis. intercept? Unsa man ang meaning anang intercept? Murag nagtagbo, sir. Okay? So ang x-intercept meaning, okay, muna siya ang point, whereas ato ang force is mo touch or moagi siya sa x-axis. Okay, muna x-intercept. So meaning ang atong force just pass the x-intercept. So kung muna sa ibot pasabot, kung x-intercept ang ipangita, so kani siya diri. Naman diri, kani diri nga point, mo man diri ang point nga ang ato ang force is niagi siya sa x-axis. So muna ay x. Kung y-intercept meaning ato ang force ni pass through y-axis. So ang y-intercept na to pila man? Three, sir. Okay. Abi na ko mo kabalo. Ha? Ay kalimti yung geometry. Bisa pag geometry na yan ang problem, determine the x-intercept. Na di katagaan kung di katagaan figure nga ix. Patay. Imbis kung example lang 50 points na, wa na. GG ganyan yung 50 points. Okay. So, ang atong pangitaon is ang ix or kaning x-intercept. Okay? Kung saan mo na? Kung saan pag-solve? I-subtract ka ng E sa kuan, sir. Okay? 5 sa E. So, solve sa nato ning E. Wa man ni given. So, solve na to ang E. Okay? So, mag-moment at B. Okay? Diri na mo apply. Nga, kaning atong force, kaninang diri nga force ato i-consider. Kaning diri sa point T na tamo consider. Okay? Di na tamo consider diri sa point C. Layo na kay na. Ari ta sa point T. Since na-solve naman nato ang Fy. Na-solve naman nato ang Fy. So, diri na lang tamo consider sa point D. So, moment at B, okay, given na, moment at D is 70. So, moment at D, clockwise. Okay, so, that's 70 is equal to clockwise Fy times E. X nang gibutan dre, pero that's E. Okay, so Fy times E. So, that is 70 is equal to, Fy na to is 50. So, 50 times E. So, masolve na to ang E nga 1.4 feet. Pero atong gipakita is Ix man. So, the x-intercept from point O is Ix, which is Ix is equal to 5 feet minus E. So, 5 minus 1.4 is 3.6 feet. Okay? Okay? Nakuha? Nakuha ra? Yes, sir. Okay. Nailaing solution. Kung sa'y laing solution. Kung sa'y laing solution. Kung sa man. Ari ka mag-solve, ari ka mag-moment sa A. Kung di ka ganahan dira, ari ka mag-moment sa A. Kung di ka ganahan mag-compute pag A, ari ka mag-moment sa A. Kung saan mo na. Isa ha. Ay, wala na ko na set up akong whiteboard. Okay. So kung ari ka mag-moment sa A. Okay, so ako na isulat na. Pero ay ra mo sa waya ako maghiwi-hiwi ang solution. So clockwise moment positive. Okay? So moment at A is equal to pila man? Fx times 2. Okay? Clockwise. Napamangkay Fy diri. Sakto dili. Sakto, sir. Ha? Ano? Sayop dili. Greta. Dili ta dire sa C. Kani man atong panguta atong kan Ix man. So Fx times dili na to. Clockwise na clockwise. So Fx times pila?
5. 5. Dili to, sorry. So fx times 5, so clockwise. Minus counterclockwise, pila man? Fy times kani ix. Ato ang x-intercept. Okay? So pila man itong moment at A? So that is 120. So 120 is equal to fx na to is 60 times 5 minus fy na to is 70. 70 times ix. So pila ang ix? Pila man na ron? So that is 60 times 5. Sakto ba? 60 times 5 Anong dili 50? minus 120 divided by 70. Pila? Sakto answer? Dili. Sakto to answer? 4 point. Ha? Dili. Anong 70 si FY na, sir? Anong 70 bitaw to ni? 50. 50. Mo din wa ninyo masol. 50 na. So pila? Parehag answer dili. Pila answer? Di mo kabalong perform ana. So i-transpose ra nimo to the left side in 50 times. Parehas, sir. 3.6. Ha? Parehas, sir. Parehas, 3.6. Pareha ra gyud na kay sakto man atong yung mga gipang-answer diri. Kung sayo pa tong yung mga solution diri, di ni parehag answer. So ang atong ix is 3.6 feet. Isura magsulat ang PDF ay. Ora matag batang way buot ani, di ka ba sulat. Okay. So 3.6 feet. Pareha ra gyud na. Kung ari ka mag-moment sa A or ari mo ka diri mag-moment sa B. Kani sa B siya nag-moment. Pero pwede po sa A ka mag-moment. Okay? Basig malipat mo ha. Now, dili niyo kung mag-moment ka sa A, dili niyo i-consider ning duha. Kaning consider ka ani sa C, mo consider po ka sa D. Dili. Ha? Either lang aning duha. Kay kani siya nga diagram tungod na siya sa principle of transmissibility. Iyang gikan sa C, pwede ra na pareha na siya effect paingon diri sa D. Mo siya principle of transmissibility. Pero kung mag-moment ka sa A, either lang aning lang duha ang imuhang i-consider. Ari ka sa or ari ba ka diri sa points mo consider, depende kung asa imuhang gisolve. Kani siya is ang atuang solbon is ix1. ix man atong solbon. Di siguro tam kaning C ta mo consider. Dili ta sa D mo consider kana man diri ang ix. Sakto ko dili. Ha? Yes, sir. Sakto ka, sir. So katong kani nga mga formula magamit nimo depende kung unsa imong aim, unsa imong ganahang solbon. Okay? So that's why bisag dirita ng moment kani ato ang gilantaw. Pwede magyapog kani siya nga solution dire ka mag-moment ang masolve lang nimo is kaning E. Di mag-minus pa ka para makuha nimo ning x. I-minus nimo sa 5. Anyway, bisag asa ka nga solution. Once makuha nimo ang ix, the same ra na. Okay, question. As maybe na. None so far, sir.
Goods ra, goods. Good Sir, naman, sir. Thank you, sir. Next meeting, sir. Ha? Discuss sa gyapon ni next meeting nato. Oh, daghan pa kitang problem. Nga mag-involve og moment. Daghan pa kayo. Sabtan is Na naatol lang ni nga kaning sugod nga first problem is madugo yun kay kinahanglan og analysis. Imong analyson. Mga next problem is sa iyo nalaman ning next problem. Anyway, duha ra man din ka problem di ay. Anyway, daghang problem sa kuan class, daghang problem sa libro. Pero gamay ra akong gipambutan diri kay kanang paggama og PowerPoint bali sobra. Kawat kay oras. Hey, anyway, sige lang. Kay next meeting ako tong iskan ako tong libro. Dayon, mora to ako i-present din. Atong tryan og ansiran ang mga problem using sa whiteboard. Sige. Okay, question. Okay, that's 9 na. So far, none, sir. Okay na? Sige. So, exam ninyo ha. Pagsabot mo. Wala ilabot ang moment. Kato ang resultant. New topic man yung moment. Genshin Impact. So, tama na diri. Tama diri sa resultant. Pa-core system. Okay? Baby, Ano na, sir? Ha? May question? When ang exam, sir ba? Ha? When ang exam, day? Kamay sabot. Depende ninyo kung asa inyong ganahan. This week nga